Siguro naitanong na po ng lahat. Yung akin na lang pong katanungan makapagbibigay ng hinga sa inyo. At alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Kaya pagpasensyahan nyo. Kaya nga, di ba, nakakadismaya lang di ba? Yung mga gobyernong yan, ang tax na yan hindi mo pa nahahawakan yung pera mo. Kaltasado na. Kumbaga, nakaltas na. Kumbaga, naka-data na sa payslip mo. Payslip po, pag tinignan mo, manghihina ka lang talaga eh. Alam nyo kung bakit? Ang laki ng tax. Tapos yung mga ginawa mo buong kinsenas, nagpapakahirap kang mag-overtime, nagkakandakuba ka sa pagtatrabaho. Tapos makikita mo na lang sa payslip mo, kulang na lang, lumuhod ka eh. Talagang napakalaki po ng tax. Grabe. Hindi, hindi lalo kang manghihina kapag etong mga balitang to, malalaman mo na lang kung saan napupunta yung tax mo eh. Dahil hindi mo mapapakinabangan. Transportation, di ba? Mga infrastruktura, may nakikita ba tayo? Wala, di ba? Wala tayong nakikita. Ano nangyari sa tax natin? Kinaltasan na tayo. Hindi na natin nahawakan ng buo yung pera natin dahil kaltasado na nga at ninakawan na tayo ng pera. Ganyan po katalamak sa gobyernong ito. Ngayon, mga kababayan, mga kapadspreads, nag-hearing po kasi sa Senado ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi po flood control ang naiimbestigahan nila dyan sa Senadong ito. Kundi yung humahawak at nangongolekta ng pera ng taong bayan. Simple lang po ang tanong, bakit sila iniimbestigahan? Dahil po ba sa maling paghawak sa pondo ng gobyerno na pera na naman ng taong bayan? Yan na naman tayo. Yan na naman tayo taong bayan na naman ang pera na ng taong bayan eh. Isa na namang ahensya ng gobyernong ito, ang manumalyang kurakot na naman. Sana, ito lang no, sana pati sa SSS, imbestigahan nila. Malamang dito rin kinuha ang mga pondo papunta sa 100 billion insertion. Wala talagang may dudulot na maganda kapag ang gobyerno, etong gobyerno natin, ang talamak sa pulburon, sa madaling makaisip ng di maganda sa taong bayan sa bansang Pilipinas. Siyempre, kapag lulong ka sa pulburon, ay malakas ang loob mo. Tapos, maging may tama ka man o wala. Nahihirapan na ang utak talaga mag-isip kapag hindi nakatikim ng pulburon. Diba? Kaya sa video ito, papasanayan po natin kung ano ang reaksyon nila kapag si Robin Padilla na ang nagtanong. Kasi po si Robin Padilla ang highlights dito sa video ito. Siya po yung talagang magugulat ka rin sa mga tanong niya. Siyempre, hindi nga siya abogado pero ang tanong niya naman, grabe, di ba? Kaya bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik Pads Press TV. Kaya ito po, umpisahan po natin ang video ito. Baka isa o dalawa lang yan eh. Bakit checkin mo pa? Hindi mo masagot ngayon. Wala akong matandaan, sir, na in-instruct ko na i-print. Sige, baka alam na namin na sagot. Go ahead. Mr. Chairman, handa. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po sa aming pininong higit, Senator Panfilo Lacson, at sa amin pong ginong Pangulo, Senator Vicente Soto III, at sa amin pong boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Sa lahat po ng aming panauhin, isang magandang tanghali na po.
Ako po siguro naitanong na po ng lahat. Yung akin na lang pong katanungan makapagbibigay ng hinga sa inyo. At alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Kaya pagpasensyahan nyo. Kaya nga, di ba, nakakadismaya lang di ba? Yung mga gobyernong yan, ang tax na yan hindi mo pa nahahawakan yung pera mo. Kaltasado na. Kumbaga, nakaltas na. Kumbaga, naka-data na sa payslip mo. Payslip po, pag tinignan mo, manghihina ka lang talaga eh. Alam nyo kung bakit? Ang laki ng tax. Tapos yung mga ginawa mo buong kinsenas, nagpapakahirap kang mag-overtime, nagkakandakuba ka sa pagtatrabaho. Tapos makikita mo na lang sa payslip mo. Kulang na lang, lumuhod ka eh. Talagang napakalaki po ng tax. Grabe. Hindi lalo kang manghihina kapag etong mga balitang to, malalaman mo na lang kung saan napupunta yung tax mo eh. Dahil hindi mo mapapakinabangan. Transportation, di ba? Mga infrastruktura, may nakikita ba tayo? Wala, di ba? Wala tayong nakikita. Ano nangyari sa tax natin? Kinaltasan na tayo. Hindi na natin nahawakan ng buo yung pera natin dahil kaltasado na nga at ninakawan na tayo ng pera. Ganyan po katalamak sa gobyernong ito. Kung marami po kami mga katanungan dahil bilang kami po ay senador, kami po ang boses naman ng taong bayan. Kaya yung amin po mga tanong sa inyo, hindi po para idiin kayo, kung hindi para tanungin lamang po kayo. At ito po mga tanong ko naman po ay hindi naman po ganun kabigat. Katulad po ng mga tanong ng boses ng masa. Ang tanong ko lang po ay, katulad po halimbawa, ako po ay may panukala patungkol po sa freedom of information. Gusto ko lamang pong malaman kung ang mga tauhan po ba ng BIR ay nagpa-file din po ba kayo ng SALN? Lahat po, obligado po kayo. Kasi po kami, sa utos po ng aming Ginoong Pangulo, ipinablish po yung aming SALN. Yan. Shock na shock. Mabubulgar sila dyan. Yan po, ang tanong ni Robin Padilla, kung may papakita o may papublish ba ang SALN nila. Tiyak dito yung mga buhaya rito, madidiscover kung ano yung yaman nila. Mga iba dyan, ang dami-daming mga kotse. Hindi lang natin nalalaman kasi hindi nga nakapublish yung SALN nila. Hindi nakapublish Marami ang crypto, kumbaga nagti-trip travel pa yung mga yan, papunta sa ibang mga, di ba, iba-ibang bansa na gamit-gamit at kurakot ng pera ng taong bayan. Dapat isa rin yan sa mga, na transparent ng BIR Kung ano yung mga ginastos nila sa mga ginamit nilang pondo ng taong bayan. Kaya dapat makita rin ang SALN at i-publish. Tamang-tama, di ba? Yung tanong ni Senador Robin Padilla, saktong-sakto para sa mga issue ngayon na talagang kumbaga tumatama sa issue yung tanong niya. Dahil bukod nga sa DPWH, di ba? Ito naman, BIR naman ang punteriya natin. Kumbaga, saan ba mapunta ang investigasyon na to? Di ba dapat maano yung mga taong yan? Kahit na siguro gwardiya yumayaman na dyan sa BIR na yan. Kahit maliit na empleyado lang ng BIR, baka malalaman natin May mga luxury car na Di ba? Yung mga regular na BIR dyan, na empleyado, dapat masalin din, masampulan din, at makuhanan, at magkaroon ng transparent tungkol sa salin. Ganyan po dapat. Sa inyo po ba may pagkakataon na magpapublish din po ba kayo ng inyong SALN? Pwede po bang itanong yan sa atin pong commissioner sa ngayon?
Ang SALN naman po, these are public documents. Opo, so This can be accessed. katulad po ng, ay hindi po, kasi sa amin po, talagang in-order po sa amin ng aming Ginoong Pangulo Oo. na ilabas namin ng aming salin. Wala po kaming nagawa. Kayo po, bilang commissioner, dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? Titingnan po namin yon. Meron po Ibig sabihin, di ba sabi, titingnan, wala talaga. Ibig sabihin, may kabalastugan kayo. Bakit nyo pa titingnan? Minumungkahi na nga ni Robin Padilla, senador. Dapat maging patas kayo. Kung yung mga senador hinihingi ng salin, dapat kayo rin. Kaya maliwanag na maliwanag sa atin. Yung pagkakasabi niya na titingnan, ay, ibang klase yan. Nandyan na po, malamang at sa malamang, nangyayari. Noon pa, matagal na nangyayari yan sa BIR. Malamang at sa malamang, may kabalastugan yan. Ginagawa dyan sa BIR na yan. 10,500 na kawani ang Bureau of Internal Ay, makaligayahan po ng taong bayan yan. Kahit po mapuno ang social media, Oo. kaligayahan po nila yan. Humahanap pa ng dahilan no? Yan, sabi nga ni Buti na nasupalpal siya ni Robin Padilla Kaligayahan talaga ng bayan niya. Kahit mapuno yan. Yun nga ang hinahanap ng tao yung datos nyo. Para makita kung anong meron kayo dyan. At makita kung ano yung tinatago ninyong yaman dyan sa gobyernong ito. Kasi kami din po, sa utos din po ng aming Ginoong Pangulo na Oo, lifestyle dapat. check po kami. Pwede po bang Mandatory. mangyari din po yan sa inyo? May utos nyo ang lifestyle check? Tama, mandatory. In fact ho, meron nga ho tayong mga ahensya na ng gobyerno na nagkakantak naman po ng lifestyle checks. Apo, kayo po, ginagawa nyo po sa BIR. Ginagawa, Para wala na po hindi yung mga pa. tanong na ilan ang kotse mo, ilan ang ano mo, Oo. mga ganyan, ilan ang bahay mo, ilan ang asawa mo, yung mga ganun. Magagawa po Kasi- namin yan sa BIR. Kasi yung ginagawa ninyo, napakagastos ang magkaroon ng kabit. Maraming asawa. Kasi ginagastosan nyo yan Yung maraming asawa na yan, gumagastos kayo dyan. Binibilan nyo na sariling bahay ang mga yan. Nireregaluhan nyo pa ng mga kotse. Hindi biro po yan, maraming asawa. Nakakasama sa gastos yan. Kaya napipilitan yung mga gobyerno kapag maraming asawa, napipilitan mangurakot dahil nga hindi kasya Hindi kakasya yung pondo pera nila Kaya napipilitang mangurakot. Po, malaking bagay po yan. Opo, kasi alam nyo po, ang ating pong bayan ay dumadaan sa napakatinding pagsubok. Kapag tayo po ay naging transparent sa tao, ay makakalma po sila. Sa panahon po kasi ngayon, talagang ang tao po sa totoo lang po, Sabay-sabay sa issue. ang dami ko pong pinuntahan ng mga pagpupulong, ang gusto po ng karamihang grupo ay wag nang magbayad ng tax. Civil disobedience po ang nais nila. Ako po na po yung nagsasabi, wag niyong gagawin yan. Dahil hindi naman po lahat ng tao sa gobyerno ay may kapalpakan. Kaya ako na po ang nakikiusap na sana maging transparent po tayo lahat. Lahat po. Para ang taong bayan hindi na po nag-iisip ng mga civil disobedience. Yung ano nga pala, yung mga minimum wage kaya, di ko na kasi balita saan pa rin kaya sila ng tax? Nagbabayad pa rin kaya sila ng tax? Kasi noon wala yan Wala ng tax yung mga minimum wage O ano-ano mang mga bagay na makaka-disrupt pa po ng gobyerno natin. Isa na lang pong tanong, Commissioner. Ako po kasi, nung panahon nung ako po ay artista pa, ako din po ay naging revolusyonaryo. Lagi ko pong inaaway ang gobyerno. At nung mga panahon na yun, Nabatikos ng gobyerno. na-weaponize po sa akin ang tax. Ako po ay nadali talaga ng tax. Ngayon po ba, mapapangako niyo po sa akin na hindi na po yan magagamit para maipit ang mga nagsasalita Talagang ng hindi, alam niyo man po, ng kanila. Maloko rin Hindi makatarungan yung ginagawa nilang panggigipit Idinadaan sa tax. Talagang maghihirap yung panggigipit na ginagawa nila. Maghihirap yung taong yun, lalo na sa mga artista na panayang batikos sa kanila. Kalooban sa gobyerno. Ang tagubilin po sa atin ng ating Pangulo ay mangolekta ng buwis efficiently and fairly. 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 So, ibig sabihin po, Fair. ang kolektahin lamang. Dapat. Yun na rapat talagang dapat bayaran ng taxpayer at hindi ito dapat ginagamit na instrumento para
i-oppress or gipitin Oo, yung mga gipitin. tao for other reasons other than Tao at collecting negosyo po. bayan. Tao at negosyo. Totoo po yan. Opo. Nakasumpa po kayo, Commissioner, ha? Nakita ko kayo kanina. Opo, pinapangako po natin yan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pinunong Higit. Salamat po. Before we wind up, kasi nakakuha kami ng report na yung dating ELAM wala na, di ba? Pinalitan na ng IRIS, Yeah. Yes, po. Internal Revenue Integrated System. Ang nag-handle nito, yung Information System Group. Yes, po, Information Mr. Chair. system. Ang sabi niya, ang report namin dito, wala kayong basis na i-compare yung PAN, yung FAN, at saka O506 kasi wala raw laman. Can you investigate, Commissioner? Yun nga po ang dahilan kaya Yun nga, po ang bakit walang tinutukoy. laman? Yun nga po. Sinadya ba yan? Para wala Sinadya yan. Malamang sa malamang sinadya yan. Biro nyo, walang datos. Blanco, walang umiiwas sila. Para hindi makita yung mga pagnanakaw nila dyan sa VIR na yan. tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin. Sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Na madali lang yan, may red flag. Kung ito yung PAN, ito yung FAN, tapos biglang bumagsak doon sa O506, meron tayong basihan para magsagawa ng investigation. Kung wala Oo. naman yung IRIS, anong gagawin natin? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po, yan po ang utos natin after nating isuspend yung audits. Is for, yung po ang ibig sabihin That's one of natin the sa submit reasons. inventory to update the information in the ELAM. Kasi nga po, hindi ho regularly So, na-update din. Yeah, problem na yung dito status is ng quits gawa. na lahat yung nakaraan. Kinakailangan pong i-update po nila. Can we still reconstruct? We can do that po. Mr. Chair. At Please do ginagawa that. na po natin yan. Specifically yung sa case ng Makati because there are a lot of questions eh. Mr. Chair, if Yes, you want, Senator. please. According to my source po sa BIR, an employee, nakakita po ng gray area, yan nga po na walang laman, yung sinasabi niyong IRIS. Nakita po nila na walang laman. So hindi po machi-check kahit sinong investigating body kung magkano ang binabayad sa gobyerno, magkano ang ang inassess, magkano lang napunta sa gobyerno. Kasi nga po walang laman siya, Commissioner. So you really have to investigate that. And kung po pwedeng i-reconstruct po. Dahil sigurado po ako, Mr. Commissioner, lahat ito mauubos. Mawawalan ka ng mga RDO at saka mga batas. Are you planning to make a reshuffle very soon, sir? Kasi halos lahat po itong mga nasa harap po natin, nirereklamo po. Wala na lang po kaming oras kasi lahat po ito gusto kong tanungin isa-isa. So, tama. Yung mga kaharap nila, kaya pinatawag yan. Dahil may reklamo. Malamang at sa malamang. Marami yan, marami. Hindi lang dyan sa loob ng Senado ang mga kasabwat dyan. Yung mga galamay pa nila. Mga amo yung mga yan eh. Kumbaga yung mga bossing pa lang yung mga yan. Paano yung mga galamay nila? Marami yan, sigurado. So sabi po ni Chair, the next meeting na lang ulit. So are you planning to do a reshuffle very soon? Yes po, Mr. Chair. Magkakaroon po tayo ng reshuffling very soon. Okay, hindi lang po sa NCR kundi maging sa mga different provinces, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Kailan nyo na-discover na walang laman yung IRIS nyo? Nung chinek na ho namin yung status. Pag take over hindi po mo, update, nung chinek, walang laman. Hindi po updated ang status. Ang report sa amin, Iba. walang laman eh. Hindi lang. Hindi, iba yung walang laman sa updated. Yung hindi updated, meron siyang laman. May data, may datos. Pero hindi nga lang forward. Kumbaga hindi siya forwarded na updated, di ba? Hindi kumbaga hindi latest. Pero may laman. Hindi ba yung walang laman? Blanco talaga. Wala kang makikita kahit ano. Dated. But the thing is, if you can still reconstruct manually or through some other means, please do that. Kasi we will be able to unearth a lot of information. Yes, Attorney Kim. Actually, you can, because all the docket should be there. So if there's no information there, that's an accountability of the revenue officer and the RDO and the group supervisor. And actually, because you did not fill it up, dapat hindi nakaka-issue ng bagong LA sa'yo. Kasi hindi close yung, meron inventory lang ho ang bawat examiner. I think you have 30. If you 30 open na hindi mo close kasi hindi ka makaka-generate ng bagong LA para sa examiner na yan. And the docket is your accountability. So kailangan ho ma-reconstruct yan kasi yung mga docket hindi naman pwedeng iwala yan.
So in the next hearing, in-expect namin na makapag-submit kayo ng specifically doon sa may mga questionable, Yes, Mr. Chair. BATAS or whatever, no? Opo, opo. Enjoy muna tayo magpasko, especially kayo. After Christmas, after New Year na tayo kasi nasa LOA pa lang tayo, wala pa tayo sa RAFT, ha? Wala pa tayo sa mga ibang task forces and ang dami pang questions doon. Kasi yung RAFT is another issue that we have to tackle in this hearing or succeeding hearings. And the other, how many task forces have been created under Commissioner Lumagi? Yung ano po bale yung RAFT po at saka may mga yung special task force na hindi na kinakaya ng NID like yung kasi meron din po yung pagka masyado na marami like itong sa flood control Yeah. kailangan talagang tulungan at i-augment yung NID. That's why there's another task force para dun sa mga ganong cases. Anyways, next hearing na lang natin pag-usapan kasi medyo late na rin yung Senate President. No, just unsolicited advice. Total break. Enjoyin daw muna yung Pasko pero kung maaari, umpisahan nyo na rin imbestigahan. Total bago kayo dyan, mas magandang clean slate. Umpisahan nyo na rin imbestigahan itong mga complaints na ito, itong mga ini-email at saka yung mga aligasyon laban doon sa mga ninyo. Para pag-shuffle ninyo, magandang itsura ninyo. Diba? Salamat. Thank you, Mr. Ngayon po, hanggang dito na lamang po ang video ito. Ating pong napahinggan at napanood ang mga senador at mga taga-BIR na bawat tanong talagang masasabi nating magkakaroon ng susunod na pagkabulgar bukod sa DPWH. Ito namang ahensya ng hindi natin maintindihan eh. Ahensya naman ng BIR ngayon. Dahil ito nga talagang iniimbestigahan na rin ng custom. Ang hirap po sa Pilipinas. Talagang ang daming buhaya at kurakot. Kaya eto lang, questionable rin para sa ating mga kababayan. Ito rin ba ang kumbaga kaya sila nagbalik sa Blue Ribbon eh. Pang-list din ba to para sa mga bidyong isiniwalat ni Saldico? Di ba? Dapat ang wala na talaga. Hindi na nila natukoy kung yung mastermind ng flood control. Hindi na dumating sa tagos-tagos sa Malacanang. Kaya ang sabi nga ni Vic Rodriguez papunta na nga ron Kaso talagang hinaharang lang talaga. Walang kwenta. Kaya eto po hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.